Attorney, sa mga kababayan po natin no na patuloy pong nanunood at sumusubaybay sa lahat po ng ating mga palatuntunan sa mga nagaganap po ngayon sa Pilipinas. Ano po ang inyo pong payo sa kanila, Yusek, sa mga issue ngayon concerning the Dolomite Beach Project at iba pang mga proyekto ng DENR dati na nakikita po ninyo na maaari ding silipin ng kasulukuyang pamahalaan? Ang pakiusap ko sa ating mga kababayan ay magmatsyag tayo. No, wag tayo padala sa mga fake news na binabalita ng mga alam mo no, yung mga vloggers na sinasabi nilang yung ito daw yung katotohanan, no. Alam na natin ano yung totoo talaga, no. Una-una yung flood control projects ay talagang ano yan, may massive ang corruption diyan. Alam na natin yan. Alam na natin na sino-sino yung mga responsableng tao diyan, no? At maraming dapat na tanungin tayo sa gobyerno na ito, no? Halimbawa, yung sa PhilHealth lang ay naibalik na ba yung 80 billion o yung 69 billion, no? Kasi until now wala pa tayong nababalitaan. No, dapat ito yung mga pinagtutuunan ng pansin ng House of Representatives sa kanilang mga investigasyon, no? Kamusta na yung kabuhayan ng ating mga kababayan? Yung umaangat ba ang kahirapan o hindi hindi naging epektibo yung mga dole-out programs ng gobyerno. So, mga kababayan, no, wag na tayong magtulog-tulugan, no. Kailangan magising na tayo, kumilos na tayo at kung kailangan na pakita tayo ng lakas natin sa kalsada at para marinig na talaga itong matagal na nating galit at hinaing, no, na galit na ang Pilipino sa kurakot na ginagawa at gustong gawin pa ng Marcos Jr. Government na ipawalang sala, no, yung talagang mastermind ng mga kurakot na to, no, at wag na tayong padala sa mga sweet words ng ating namumuno sa ating pamahalaan. Basta alam natin, no, ito ang pinaka-worst na government. Ako, yun na talaga, no, yung 2025 na budget, no, pinaka-corrupt at talagang sana itong 2026 budget na to ay hindi rin corrupt, no, pero ako hindi na rin ako naniniwala na may pagbabago sa ilalim ng Marcos administration na to. Sorry talaga.